kay Don Rafael dahil isa ito sa mga nabigyang ng tulong nung ito'y nabubuhay pa. Nagtanong si Ibarra kung ano ang kahitnan ng pagtulong ng ama sa mga mahihirap. Sinabi ng guro na nakatulong si Don Rafael sa pagpapaunlad ng edukasyon sa kanilang bayan. Ibinahagi din ng guro ang iba't ibang problemang kinaharap ng mga guro at ng edukasyon. Kabilang na dito ang kawalan ng motibasyon at interes ng mga estudyante sa pag-aaral, kakulangan sa kagamitan ng mga guro at mga mag-aaral, walang maayos na silid-aralan at ang kawalan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga magulang ng mga estudyante at ng mga nasa katungkulan. Isa din sa balakid sa edukasyon ay ang kakaibang pananaw ng mga pare sa paraan ng pagtuturo ng mga guro. Kahit pasikap ang mga guro sa pagtuturo ay hindi pa rin matututo ang mga estudyante kung patuloy na namang hihimasok ang mga pare. Nangako naman si Ibarra na tutulong sa abot ng kanyang makakaya, sisikapin niya ang paunlad ang sistema ng edukasyon sa kanilang lugar. Ipapahatid ni Ibarra ang napag-usapan ng dalawa sa gaganaping meeting sa bulwagang bayan na ipinaayaya ng alkalde Mayor. Kalimitang Hiray Kabanata 20 ang pagpupulong sa tribunal. Ang bulwagang pulungan ng Santiago ay dinadaluhan ng mga ikinikilalang mamamayan na bawang nagbibigay ng opinyon para sa kagandaan ng bayan. Sa loob ay makikita ang dalawang grupo ng mga panauhin. Ang una ay mga konserbatibo o grupo ng mga nakakatanda na pinamumunuan ng kabesa. Ang ikalawa naman ay mga liberal o grupo ng mga nakakabata na pinamumunuan naman ni Don Filipo. Ang paksa ng pagpupulong ay ang gaganaping pesta 11 araw mula sa araw na iyon. Kabilang din sa pagpupulong ang pagtatayo ng paraan sa bayan. Inminungkahi ni Don Filipo na magkakaroon ng talaan ng mga gastos sa bawat gawain isa sa katuparan. Bukod dito sa plano din niya magtayo ng isang malaking palabas kagaya ng komedya sa plaza sa loob ng isang linggo. Plano din niyang maglagay ng mga paputok upang mas maging maganda ang pista, bagay na tinutulungan ng lahat ng nasa bulwagan. Para naman sa kabesa, dapat gawing simple ng isang pesta at tipirin ang pagdidiriwang sa gaganapin. Hindi rin siya sumang-ayon sa pagbili ng mga paputok na siyang inunungkahi ni Don Filipo. Ang mga panungkalang inilahan ng dalawang grupo ay parehas na hindi sinang-ayon dahil sa nagkakapagdesisyon na ang kura sa mangyayaring pesta. Magkakaroon ng 6 ng prosesyon, 3 sermon, 3 mersamera at isang tanghalang katulad ng komedya sa pesta.